Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan. Iniimbitahan ko kayo sa paparating nating meet and greet sa MOA 7 p.m. doon sa may Ferris wheel or sa MOA's Eye. Lahat ng pupunta, bibigyan ko ng libreng books. Ito yung ibibigay ko sa inyo for free. At hindi lang yun. Mamimigay din ako ng stickers na to. Any of this. Yan. Palagi ako magkakaroon ng meet and greet kapag nakakuha kayo ng 3 stickers sa akin na merong pirma ko sa likod. Kapag 3 na, pwede kayong pumili sa kahit anong merchandise ko, ibibigay ko ng libre. Muli mga kabayan, ngayong Friday, 7 p.m. sa Mall of Asia, doon sa may Ferris wheel or MOA's Eye, kita-kits tayo ng 7 p.m. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Kabisayaan. Hindi naging malinaw sa lahat ang pinagmula ng mga aswang at kung paano silang sumibol sa ating mga kasaysayan. Ngunit nagkaroon tayo ng isang pambihirang pagkakataon na matunghayan ang kasaysayan ng isang mataas na lahi ng aswang, ang mga mandurugo. Magsisimula ang ating kwento sa isang pamayanan ng mga panahong hindi pa tayo nasasakop ng mga Espanyol. Namumuhay ang pamilya ni Jan Manahay sa isang mapayapang banwa. Asawa ng isang matagumpay na raha. Kilala sa pagiging mapagmalasakit sa kanyang kinakasakupan. Mabalasik na pinuno ang raha, ngunit malaki ang pagmamahal nito sa nasasakupan. Kaya naman malugod siyang pinaglilingkuran ng mga tao sa kanyang banwa. May nag-iisang anak ang raha na kilala sa pangalang Linang at dahil mula sa maharlik ang angkan, minsan ay hindi nakatapak sa labas ng kanilang tahanan ang dalaga. At kahit nasa loob ito ng bahay, may takip ang mukha nito. Wala ni isa sa kanilang mga taga-banwa ang nakakita sa itsura ni Linang, maliban na lang sa kanyang ama at ina. Kaunting kaalaman, ang tawag sa mga kagaya ni Linang, binukot. Salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay itago o inilaan. Itinuturing silang kayamanan ng kanilang mga magulang at kung sino man ang mapalad na mapili ng kanilang angkan upang mapangasawa ng kanilang binukot ay siyang tanging makakakita ng mukha nito. Ngunit sa kabila ng ginagawang pag-iingat ng kanyang mga magulang, nagagawa pa ding pumuslit ng dalaga sa tulong ng kanyang kababatang si Mabulog. Mabulog, tulog na ang aking ama at ina. Halika, samahan mo ko sa tabing dagat. Wika ni Linang. Naku Linang, baka mahuli tayo ng raha. Siguradong papupugutan ako ng ulo nun. Tugon ni Mabulong. Nagagawang mag-usap ng dalawa dahil manipis lang naman ang dingding sa silid ni Linang. Isa si Mabulog sa mga mandirigbang nakatalaga upang bantayan ang dalaga. Hindi yan, basta sundin mo lang yung sasabihin ko. Nababagot na ako dito eh. Gusto ko din namang makalanghap ng sariwang hangin oh. Sige na, Mabulog. Pakiusap ng dalaga. At sa tuwing magmamakaawa ito, walang magawa ang binata kung hindi sundin ang kahilingan ng kababata. O sige basta kapag nahuli ako ng raha, ikaw ang sasagot ha. Tuwang-tuwa naman si Linang sa tuwing papayag ang binata. Ilang taon na nila itong ginagawa. Maswerte namang hindi sila nahuhuli ng iba pang mga kawal. Palaging dinadala ni Mabulog ang dalaga sa dalampasigan. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang tahanan. Kaya tiwala ang binatang walang mangyayari sa dalaga. Hindi rin ito hinahayaang umapak ang paa ni Linang sa lupa bilang pagsunod sa sagradong batas ng kanilang kaugalian. Sa oras na umapak sa lupa ang paa ng isang binukot,
Nangangahulugan ito ng pagkawala ng karangalan ng kanilang mga magulang. Hindi ka ba napapagod na pasan mo ko sa likod mo, Mabulog? Sa tuwing lalabas ako ng tahanan, pinapasan mo ko eh. Hindi mo ko ibinababa. Tanong ng dalaga. Hindi po, mahal na prinsesa. Sinusunod ko lang po ang batas ng ating mga ninuno. Hindi po kayo maaaring umapak sa lupa. At isa pa, hindi naman po kayo ganong kabigat. Tugon ni Mabulog. At habang pinagmamasdan ang kalmadong karagatan na naliliwanagan ng buwan, napansin ng binata ang paparating na sasakyang pandagat. Medyo malayo pa ito. Ngunit alam ng binata na hindi ito mula sa kanilang banwa. Prinsesa Linang, kailangan na nating bumalik sa tahanan. May panganib na paparating. Wika ni Mabulog habang itinuturo ang paparating na sasakyang pandagat. Hindi na nakapagsalita pa si Linang dahil bigla siyang itinakbo ng binata. Pero sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang punong kawal ng Raha. Anong ginagawa mo kasama ang prinsesa, Mabulog? Alam mo bang maigpit na ipinagbabawal ang pagpapalabas sa kanya at talagang dinala mo siya sa dalampasigan? Wika ng punong kawal. Apo Himag, wala pong kasalanan si Mabulog. Ako po ang nakiusap sa kanya. Pakiusap po. Huwag niyo po itong sasabihin kay ama. Wika ni Linang. Malapit ito sa punong kawal, kaya naman kahit papano ay pinagtatakpan niya ito. Pasalamat ka, Mabulog. Sige na, ibalik mo ang prinsesa sa kanyang silid. Tugon ng punong kawal. Akmang aalis na sana ito nang bigla siyang pigilan ni Mabulog. Patawad, punong kawal, pero mukhang may paparating na mga mangangayaw. Tignan niyo po ang dalampasigan. Wika ni Mabulog. Kagad namang tinignan ng punong kawal ang karagatan. Namataan ang paparating na sasakyang pandagat. Tama ka nga, Mabulog. Magmadali ka. Ibalik mo na ang prinsesa at ipaalam mo sa lahat na mamandirigma ang pangyayaring ito. Ako na ang magsasabi sa Raha. Tugon ni Apo Himag. Dali-daling umalis si Mabulog. Tinipon ang mga kasamahan. Nag-antay ang pangkat ng Raha sa dalampasigan. Ngunit tila hindi kumikilos ang sasakyang pangdagat. Manatili kayong alisto. Hindi natin kilala ang sakay ng sasakyang pandagat. Maaaring dayuang mangangalakal sila o mga mangangayaw. Huwag kayong aalis sa dalampasigan. Apo Himag, pamunuan mo ang hukbong may iwan dito. Mabulog, magsama ka ng ilan sa ating mga kawal at siguraduhin niyong walang makakapasok sa bakura ng aking balay. Utos ng Raha. Kagad namang sumunod si Mabulog. Wala namang masamang nangyari nung gabing iyon hanggang sa sumikat ang araw. Muling bumalik sa dalampasigan ang Raha. Napagtanto na ang sasakyang pangdagat na iyon ay pagmamay-ari ng kanyang kapatid na pinuno ng kapuluan ng Samal na itago na lang natin sa pangalang Datu Amulong. Nakahinga ng maluwag ang Raha nang makita ang simbolo ng kanyang kapatid. Nang papalapit na sila sa dalampasigan. Pagbati, kapatid kong Raha. Patawad kung hindi kami nagbigay ng babala sa aking pagdating. Hindi rin namin inaakala na maaantala ang aming paglalakbay dahil naabutan kami ng malakas na hangin. Wika ng Datu. Walang problema, mahal kong kapatid. Halina kayo nang mapaghain ko kayo ng makakain sa aking hapag. Habang naglalakad,
Napapansin ni Mabulog ang madalas sa paglingon ng ulo ni Datu Amulong, maging ang ilan sa mga kasama nito. Nang makalapit ang binata, nakaamoy ito ng hindi kanais-nais. Kagad niyang binanggit ang mga ito sa kanilang babaylan na si Apo Matabungkay. Kaunting kaalaman, maliban sa pagiging mandirigma, apo din si Mabulog ng isang babaylang Bugaytan. Kaya naman may kaalaman ito sa lihim na karunungan. Uray Matabungkay, hindi po maganda ang kutob ko kay Dato Amulong. Kakaiba po yung kilos niya eh. Nang makalapit ako, nakakasulasok po ang kanyang amoy. Wika ni Mabulog. Nagulat ang binata dahil napansin din pala ito ng matandang babaylan. Napansin ko na din ito at malakas ang pakiramdam ko na may kung ano sa katauhan ng Dato. Matagal ko na siyang kilala at ilang beses ko na ding nakasalamuha ang taong yan. Kaya kilala ko ang kilos niya. Ang nakakapagtaka, bakit siya bumisita sa kanyang kapatid? Gayong matindi ang galit niya dito. Tugon ng babaylan. Huwag po kayong mag-alala, Uray. Mag-aantay po ko ng pagkakataon para kausapin ang Raha. Muling wika ni Mabulog. Ilang sandali nga ay tumayo ang Raha sa hapag. Dali-dali naman itong nilapitan ni Mabulog. Kapunuan, maaari ko po ba kayo makausap tungkol kay Dato Amulong? Tanong ng binata. At dahil malapit ito sa Raha, pinaunlakan niya ito. Magsalita ka, Mabulog. Hindi po maganda ang kinikilos ng kapatid mo. Napansin din po ito ni Uray Matabungkay. Kaya sana po, paunlakan niyo ang ating babaylan na makausap kayo sandali. Wika ni Mabulog. Tumangulang ang Raha. Hinayaan ang binatang gabayan siya papunta sa kubo ng babaylan. Pagkarating doon, hindi na nagsayang pa ng oras ang matanda. Patawag, kapunuan. Pero malakas ang kutob ko na hindi pangkaraniwang tao ang dumating na Dato. Matagal ko nang kilala ang kapatid niyo at hindi siya ang Amulong na nakilala ko. Napangiti ang Raha dahil maging siya ay napagtanto ito. Alam ko, Uray, pero hayaan mo lang muna. Tignan natin kung ano ang binabalak niya. Huwag lang kayong magpapalata na naghihinala kayo sa kanya. Kilala ko ang kapatid ko. Alam kong meron siyang malaking galit sa akin. Kaya nakakapagtaka ang biglaang pagdalaw niya. Tugon ng Raha. Matapos ang pag-uusap, inutusan nito si Mabulog na ihanda ang mga kawal at mag-antay ng utos mula sa kanya. Ginawa naman ito ni Mabulog. Nag-antay ang mga ito sa labas ng tahanan ng Raha, kasama ang ilan sa mga mandirigma ng Datu. Wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit nang sumapit ang dilim, dito na nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ng binata. Nakita nitong nag-iiba ang kilos ng mga kawal ng Datu hanggang sa isa-isa itong nag-alisan. Tuloy pa rin ang kasiyahan sa loob ng tahanan at nang sumilip si Mabulog, nakita nitong nakatitig ng masakit si Datu Amulong sa asawa ng Raha. Pumasok ang binata at tumabi sa Raha. Ngunit hindi ito nagsalita. Napatingin si Mabulog sa Datu. Talagang hindi nito inaalis ang tingin sa asawa ng Raha. Nagtaka ang binata. Ngunit nasagot ang katanungan nito nang magsalita ang Raha. Haramanahay, pumasok ka sa iyong kwarto. Makakasama sa pagbubuntis mo ang pagpupuyat. Nanlaki ang mga mata ni Mabulog nang marinig ito.
Kaya naman pinili ng binata na samahan ang Raha. Lingid sa kaalaman ni Mabulog, sinadyang sabihin ng Raha upang tignan ang magiging reaksyon ng Datu. Pagtayo ng Raha, kaagad ding tumayo si Datu Amulong. Pinigilan naman ito ng Raha. Sandali lang kapatid ko. Saan ka pupunta? Tanong ng Raha. Hawak-hawak na nito ang kanyang kampilan. Hindi sumagot ang Datu. Sa halip ay patuloy itong nakatitig kay Hara. Hindi nga nagtagal ay tumayo na ito at dali-dali naglakad papunta sa kanya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mabulog. Mabilis itong bumunot ng kampilan. Inatake ang Datu. Kagad namang humarang ang mga tauhan nito. Nagkaroon ng labanan sa mismong bulwagan ng tahanan. Mabilis ay pinag-utos ng Raha na ialis ang kanyang asawa. Naiwan naman si Mabulog at ang iba pa para pigilan ang Datu. At dahil nabuko ang balak nito, hindi na nakapagpigil ang Datu. Nagbago ito ng anyo at kagad na sinugod ang binata. Alam ni Mabulog kung paano talunin ang isang aswang dahil sa panga itinuro ni Apo Matabungkay. Nagbuno ang dalawa at nagawang matalo ni Mabulog ang Datu. Hinawakan nito sa buhok ang Datu at itinutok ang kampilan sa leeg, dahilan para makuha ang atensyon ng kanyang mga tauhan. Isang maling galaw pa. Puputulan ko ng ulo ang pinuno nyo. Nagsipaginto ang mga ito. Ibinaba ang kanilang mga sandata. Magawa mo man kaming patayin, pero paniguradong may babalik para ipaghiganti ako. At sa oras na mangyari yun, hindi magugustuhan ng Raha ang mangyayari. Wika ni Datu Amulong. Huwag kang mag-alala dahil paghahandaan namin ang mga mangyayari. Tugon ni Mabulog. At sa utos ng Raha, pinugutan nito ng ulo ang Datu. Inihagis ito sa paanan ng kanyang mga tauhan at muling nagsalita. Dalhin niyo ito sa kung sino mang Panginoon ang nagpadala sa inyo. Sabihin mo sa kanya, handa kaming harapin ang inyong pagganti. Matapos magsalita, kagad nang umalis ang mga tauhan ng Datu, dala ang ulo ng kanilang pinuno. Paniguradong babalik sila. At kagaya ng sinabi mo, Mabulog, kailangan natin silang pagandaan. Kakausapin ko ang ating babaylan. Dito higit na kailangan ng kanyang kaalaman, lalo pat aswang ang ating makakalaban. Wika ng Raha. Ang ipinagtataka ng mga ito, kung paanong naging aswang ang Datu. Isinangguni nila ito sa babaylan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin ito alam ang kasagutan. Nag-iwan naman ng babala ang babaylan. Ang pagbabalik ng Datu ay hindi sa pisikal na paraan, Raha. Maaring ito ay sa pamamagitan ng sumpa at walang sino man ang maaaring pumigil. Maging ako ay walang magagawa kung sakaling tama ang aking hinuha. Wika ng babaylan. Samantalang sa kabilang dako naman, matagumpay na nakabalik ang mga tauhan ng Datu sa kanilang pulo. Umabot sa asawa ng Datu ang malungkot na balita at halos gumuho ang mundo nito nang malamang pinatay ng sariling kapatid ang kanyang asawa. Wala itong kaalam-alam sa totoong nangyari. Nabulag ng galit kaya naman mas pinili nito ang gumanti. Sumangguni ang naulilang ginang sa isang mangkukulam na nakatira sa kanilang pulong nasasakupan. Ito ang naging daan upang maisagawa ang pinakahinahangad na paghihiganti. Kunin mo ang boteng ito at sa oras na makalapit ka sa taong kinamumuyan mo, buksan mo
at sambitin ang gusto mong mangyari sa kanya. Ang kaluluwang nasa loob nito ang magbibigay sa katuparan sa inagad mong paghiganti. Matapos ang pakikipag-usap sa mangkukulam, nagpa siya ang ginang na pumunta sa banwa ng Raha upang isagawa ang kanyang paghiganti. Pagkarating ito sa dalampasigan, kaagad naman siyang sinalubong ng kawal ng Raha. Wala akong intensyong masama. Nais ko lang malaman ang dahilan kung bakit namatay ang aking asawa sa kamay ng sariling kapatid. Wika ni Dian Amiling. Kaagad namang sinamahan ng mga kawal papunta sa tahanan ng Raha. Pagkarating doon, walang pagdadalawang isip na humarap ang pinuno. Naupo ang mga ito sa hapag, nagsalo sa pagkain. At nang matapos silang kumain, inalok ni Dian ang dalang sisidlan mula sa mangkukulam. Tanggapin niyo ang dala kong pangasi. Ipagpauman ninyo ang biglaan kong pagdalaw, kapunuan. Gusto ko lang pong malaman kung bakit namatay ang aking asawa sa kamay ng sarili niyang kapatid. Wika ni Dian habang inilalapag ang sisidlan sa mesa. Hindi naman naghinala ang Raha, kaya tinuloy nito ang pakikipag-usap. Ang taong pinatay ko ay hindi na ang kinikilala kong kapatid. Halimaw ang nilalang na yun. At kung nandito ka lang, makikita mo ang sinasabi ko. At hindi mo ko huhusgahan sa ginawa ko. Wika ng Raha. Napangiti lang si Dian at muling kinuha ang sisidlan. Narinig ko din ito mula sa kanyang mga kawal. Wala na akong magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanang patay na ang aking asawa. Eto, kapunuan, naway tanggapin niyo ang munti kong alay, tanda ng aking patuloy na katapatan. Tugon ni Dian. Sabay bukas ng sisidlan. Laking gulat ng lahat dahil isang itim na usok ang lumabas mula dito. Nasundan ito ng malakas na pagtawa. Tumayo ito at kinuha ang patalim sa kanyang tagiliran, sabay hiwa ng kanyang palad. Isinusumpa kita dahil sa pagpatay mo sa sarili mong kapatid. Simula sa araw na ito, magiging hayok ka sa dugo at laman ng tao. Ikaw at ang angkang magmumula sa iyo, kagaya ng paratang mo sa isang mabuting pinuno. Ito ang kabayaran sa ginawa mo. Biglang binalot ng takot ang Raha. Kaagad nitong naisip ang kanyang nagdadalang taong asawa at ang binukot na si Linang. Walang yaka! Anong ginawa mo? Dakpin siya! Dalhin sa labas ng aking tahanan. Ipatawag ang mga babaylan upang ipataw sa babaeng ito ang parusang nararapat sa isang mangkukulam. Dali-daling sumunod ang mga kawal. Pagkarating ng mga babaylan ay kagad nilang sinuri ang Raha. Ayon dito, wala namang kakaiba, kaya kahit papano nakahinga ng maluwag ang Raha. At bilang kaparusahan, ipinasunog ng Raha ang katawan ni Dian. Sa pag-uutos naman ng punong babaylan ng kanyang banwa. At bago pa man nila ito tuluyang napatay, nag-iwan ito ng isang nakakatakot na banta. Tandaan mo, Raha, kahit mamatay man ako, hindi na mababawi ang sumpang binitawan ko. Hahanapin ng iyong sikmura ang sariwang dugo ng tao at hindi mawawala ang gutom mo hanggat hindi ka nakakatikim nito. Matapos magsalita, sinindihan ni Mabulog ang tuyong kahoy sa paligid kung saan nakatali ang Dian. Nakaharap siya nito at muling nagsalita. Ikaw, binata, nasa mga palad mo ang mansya ng dugo ng aking asawa. At habang buhay mong hahanapin
ang pagpatay sa mga kagaya niya. Ikaw mismo ang papatay sa taong tinitingala at kinikilala mong pinuno. Mawawalan ng silbi ang katapatan mo sa kanya dahil siya ang magiging dahilan ng pagkawasak ng inyong mundo. Wika nito. Tanging si Mabulog lamang ang nakarinig ng mensahe. Hindi naman ito pinansin ng binata. Salip ay itinuloy nito ang pagsisindi hanggang sa tuluyang matupok ang diyan. Bagaman wala na ito, patuloy pa ring umalingaw-ngaw ang mga sinabi niya sa tenga ni Mabulog. Nakatitig ito sa Raha at pilit na inisip kung paanong magaganap ang sinabi ng diyan. Huwag mo masyadong isipin ang sinabi ng babaeng iyon. Wala na siya sa katinoan. Simula pa lang nang dumating siya sa pulo. Kaya kung ano man ang katagang binitawan niya, mga salita ng isang taong nasisiraan lamang ng bait. Wika ni Apo Matabungkay. Lumipas ang mga araw. Wala namang nangyaring kakaiba hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Linang. Marami ang dumalo, lalo na ang kaalyado ng Raha. Isa din dito, ang binatang anak ng pinuno ng Katagalugan na itago na lang natin sa pangalang Lakan. Kaagad itong napusuan ng dalaga. Hindi nagtagal. Hiningi ng binata ang kamay ng dalaga sa kanyang amang Raha. At dahil mula sa kilalang angkan itong si Lakan, hindi nagdalawang isip ang Raha na ipagkaloob sa binata ang natatangi nitong binukot. Itinalaga ang kasal ng dalawa. Kalaunan ay binayaan ng supling ang mag-asawang Lakan at Linang. Nang mga sandaling iyon, mahina na ang Raha. Hindi na nito kaya pang pamunuan ang kanilang banwa. Kaya itinalaga nito si Mabulog na humalili sa kanyang trono bilang pinakamalapit sa Raha at mula sa angkan ng Maharlika. Ipinagkaloob naman ng butihing pinuno ang bunsong anak sa binata bilang kanyang asawa. Naway pamunuan mo ng maayos ang ating mahal na banwa. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Mabulog. At alam kong hindi mo papabayaan ang matagal kong pinaghirapan. Naway biyayaan kayo ni Bathala ng malakas na supling na lalaki upang magpatuloy ang ating angkan. Wika ng Raha. Nakaratay na ito sa higaan. Oras na lang ang hinihintay. Kukunin na ito ng mga diwata upang dalhin sa saad. Isa pong karangalan ang mapili niyong humalili sa pagkapinuno. Huwag po kayo mag-alala dahil mahal ko ang banwang ito higit sa kanino man, maging sa asawa kong anak niyo. Tugon ni Mabulog. Pinatunayan nga ito ng binata. Naging mas maunlad at mas malawak ang nasasakupan ng kanilang banwa sa ilalim ng pamumuno ni Mabulog. At sa paglaon ay nagkaroon siya ng isang anak sa kanyang asawa na itago na lang natin sa pangalang Liway. Isang malusog na batang lalaki ang kanyang panganay. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang ina nito nang isilang ang bata. Namatay ang bunsong kapatid ni Linang. Pinalaki ni Mabulog ang bata. Kalaunan ay naging mahusay na mandirigma kagaya ng kanyang ama. Namuhay ng mapayapa ang mag-ama na tila nakalimutan ang sumpang ibinigay ng dihan sa kanilang angkan. Hindi nga nagtagal, tila unti-unti nila itong nararamdaman nang minsang mangaso sina Mabulog kasama ang kanyang panganay. Nang kakatahin na ang kanilang nahuling usa, laking gulat ng Raha nang biglang agawin ng anak ang atay ng hayop at kinain ito. Dali-dali nitong kinuha ang atay ng hayop. Itinulak ang binata. "Bulan, anong ginagawa mo?"
Bakit mo kinain ang hilaw na atay ng usa? Tanong ni Mabulog. Patawad po, Ama. Natakam po ako sa amoy. Napakasarap po ng atay. Sariwa po eh. Nanlaki ang mga mata ni Mabulog nang marinig ito. Dali-daling dinala ng Raha ang anak pabalik sa kanilang banwa. Pinatawag ang babaylan. Pinatignan nito ang anak upang malaman kung ano ang dahilan kung bakit nagawang kainin ng anak ang hilaw na atay ng hayop. Laking gulat ng Raha sa mga narinig. Isang sumpa ang itinanim sa inyong angkan, Raha. At ngayon ay unti-unti nang nagkakabisa ang sumpang ito. Patawad, Kapunuan, pero wala na tayong magagawa. Tanging kamatayan lang ang paraan upang mapatid ng sumpa. Wika ni Uray Bahin. Nagalit si Mabulog sa mga narinig. Ngunit alam nitong totoo ang sinabi ng babaylan. Bigla nitong naalala si Linang. Alam ng Raha na kasama ang kababata sa sumpa. Dali-dali itong naganda para sa paglalayag. Tinungo ni Mabulog ang Katagalugan upang makausap si Linang. Kagad naman silang sinalubong ni Lakan. Napansin ni Mabulog na hindi maganda ang kondisyon ng pinuno. Lakan, anong nangyari? Parang may dinaramdam ka. Nasaan si Linang? Tanong ni Mabulog. Ito din ang nais kong isang guni sa iyo, Raha, Mabulog. Ang asawa't anak ko. Hindi na sila ang dating taong kilala ko. Alam kong mahirap paniwalaan, kaya sumama ka sa akin upang maunawaan mo ang lahat. Tugon ni Lakan. Kagad namang sumunod si Mabulog. Nagulat ito nang makitang nakakulong si Linang at ang anak nito. Nangingitim ang ilalim ng mata. Gulong-gulo ang buhok. Napansin din ni Mabulog ang malalim na kalmot sa braso ni Lakan. Kaya kaagad itong napatanong. Sabihin mo sa akin ang nangyari, Lakan. Kailan to nagsimula? Kagad nagkwento ang Lakan. Ayon dito, nagsimula ang kakaibang kaganapan ng kanyang asawa. Nung pagbilog ng buwan, bigla itong nagwala. Pinagpapapatay ang kanilang alagang hayop. May ilan ding nasawi habang pinipigilan si Linang. Kaya napilitan si Lakan na ikulong ang asawa. Maging ang anak nito ay kinakikitaan din ng kakaibang kilos. Lalo pa nang makaamoy ito ng dugo. Alam mo, Lakan, nangyari din to sa aking anak. Hindi ba nakwento sa iyo ni Linang ang nangyari? Tanong ni Mabulog. Walang kaalam-alam ang Lakan tungkol dito dahil hindi naman nabanggit ng asawa. Isinalaysay ni Mabulog ang nangyari sa pag-asang mauunawaan ito ni Lakan. Kaso nga lang nang marinig ng pinuno ang kwento ni Mabulog, dali-dali nitong tinungo ang kulungan ni Linang at inilabas ang kanyang anak. Lakan, maghulos dili ka. Anong binabalak mong gawin? Tanong ni Mabulog. Kagad naman itong pinigilan ng mga kawal ni Lakan. Nagsipagkilos din ang mga kasamahang mandirigma ng Raha. Hindi ako makakapayag na mabuhay ang isang halimaw sa aking nasasakupan. Wala akong pakialam kung asawa ko siya. Hindi ako nagpakasal sa isang nilalang na kumakain ng laman. Tugon ni Lakan. Kagad namang kinuha ni Mabulog ang anak nito. Tinakpan ang mga mata. Pero kahit hindi nakikita ng paslit ang nangyayari, naririnig nito ang pagmamakaawa ng ina. Pilit naman itong pinapatahan ni Mabulog. Nakaramdam ng matinding awa ang Raha ng mga sandaling iyon. Pero wala siyang magagawa.
Tama si Lakan. Hindi maaaring mabuhay ang kagaya ni Linang. Matapos patayin ng asawa, nagpasya si Lakan na sunugin ito. Tinangka din itong paslangin ang paslit, ngunit mahigpit na tumutol si Mabulog. Hayaan mong mabuhay ang bata, Lakan. Sa oras na galawin mo ang paslit, nangangahulugan ito ng pagdedeklara mo ng digmaan laban sa akin. Wika ni Mabulog. Kumalma si Lakan. Kung ganon, ilayo mo ang batang yan. Hindi ko siya kinikilala bilang anak. Tugon ni Lakan. Nang araw na yon ay dinala ng Raha ang paslit papunta sa kanyang banwa. Nasa 12 taong gulang pa lang ito. Ngunit sobrang paghihirap na ang napagdaanan ng dalagita nang dahil lamang sa sumpa. Inaruga ito ni Mabulog. Itinuring na sariling anak. Ginawa niya itong binukot upang mapangalagaan at sa tulong ng kanilang babaylan, nagawang pigilan ang tuluyang pagbabagong anyo ng kanyang anak. Ganon din ang anak ni Linang. Ngunit isang babala ang iniwan ng kanilang babaylan. Ang ginawa kong orasyon para pigilan ang kanilang pagkatakam sa laman ay pansamantala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito magtatagal. At sa oras na mawala ang bisa ng orasyon, wala na akong magagawa, kapunuan. Wika ni Uray Bahin. Kagad namang naisip ni Mabulog na ipatawag ang kanyang kaibigang manggagaway. Mukhang kailangan kong tulong ng aking kaibigan. Uray Bahin, maaari ba kayong gumawa ng paraan para mahanap si Dahong Pandan? Kagad namang pumayag ang babaylan. Nagpadala ito ng paratawag. Sa mga hindi nakakalam, ang salitang paratawag ay ginagamit ng ating mga ninuno bilang pagkilala sa taong ginagawa nilang mensahero. Ilang araw din nilang inantay ang pagdating ni Dahong Pandan at kamuntikan pang magkagulo nang dumating ito dahil napagkamalang pirata ang manggagaway. Sakay ito ng isang malaking sasakyang pandagat na kung tawagin ay Karakoa. Mabuti na lang at kagad namataan ni Mabulog ang lula ng sasakyang pandagat, kaya napigilan niya ang mga kawal na atakiin ito. Kahit kailan, napakainit talaga ng ulo ng mga mandirigma mo, Mabulog. Kamunti ka na kung hindi makarating sa dalampasigan. Wika ni Dahong Pandan. Patawad, kaibigan. Hindi nila kilala yung sinasakyan mong Karakoa. At kung hindi kita namataan kaagad, malamang ako pa ang nag-utos sa palubugin ng... Hindi ko malaman kung saan mo kasi nakuha yung basurang yan eh. Natawa si Dahong Pandan. Sinabing nakuha niya ang sasakyang iyon sa isla ng Sugbo, malapit sa lugar na pinamumugaran ng mga pirata. Ano ang dahilan? Bakit mo ko pinatawag? Tanong ng kaibigan. Tungkol sa 2 anak ko. May kaugnayan ito sa sumpa ng diya ni Dato Omulong. Mukhang sila ang lubang na apektuhan ng sumpa. Paliwanag ni Mabulog. Pinatawag ng manggagaway ang 2 bata. Magandang umaga, Ama. Pinatawag niyo po ako? Tanong ni Bulan. Pinagmasdan ito ni Dahong Pandan. Wala naman itong nakitang kakaiba. Ngunit nang dumating si Raya, nanlaki ang mga mata nito. Isang kakaibang nilalang ang nananahan sa loob ng katauhan ng dalagang ito. Naway wag lang siyang makaramdam ng matinding galit dahil sa oras na mangyari ang bagay na yon, paniguradong walang makakapigil sa kanya. Wika ni Dahong Pandan. Hiniling nito sa Raha
Nahawakan ang kamay ng dalaga upang makasigurado. Pinaunlakan naman ito ni Mabulog at nang hawakan ng manggagaway ang kamay nito, bigla itong napasigaw. Isang nilalang na may pakpak at katawan ng ibon at ulo ng isang magandang dalaga. Ito ang nilalang na nakatago sa loob ng anak mong binukot, Mabulog. Hindi maipaliwanag ng mga babaylan ang sinasabi ng manggagaway. Ngunit sinisiguro din ito na hindi bastang lalabas ang nilalang na yun hanggat hindi ito nakakaramdam ng matinding pighati. Matapos marinig ang sinabi ni Dahong Pandan, ginawa ng Raha ang lahat upang maganap ang sinabi nito. Pinalaya din ito si Raya mula sa pagiging binukot at hinayaang makita ng mga tao. Samantalang si Bulan naman, sinanay ni Dahong Pandan upang magamit sa mabuting paraan ang sumpang ibinigay sa kanya. Naging malakas na mandirigma ang binata at ito ang nagsilbing tagabantay ni Hiraya. Walang nakakalapit sa dalaga maliban sa mga malalapit nilang kamag-anak. Kinatakutan din si Bulan sa kanilang banwa dahil sa kakaibang lakas nito, dahilan para lalong lumawak ang nasasakupan ni Mabulog. Naging mapayapa ang kanilang pamumuhay ng mga sandaling iyon at dahil nasa hustong gulang na si Bulan, pinagkalooban nito ng kanyang ama ng sariling ahop. Isang malit na pulo sa gawing kanluran ng kanilang banwa. Kasama nitong naninirahan sa ahop si Hiraya. Nagpa siya ang Raha na ipakasalang dalawa para na din mapagtibay ang pagiging pinuno ng kanyang anak. Mapayapa ang kanilang ahop hanggang sa dumating ang isang malaking trahedya na lubusang nakapagpabago ng kanilang mga buhay. Nang mga sandaling iyon, habang nangingisda si Bulan, nakita niya ang malaking sasakyang pandagat na papalapit. At dahil kilala ang kanyang ama sa lugar bilang mabait na pinuno, inakala ni Bulan na isa lang ito sa mga dayuhang panauhin ng ama. Ngunit tila pinagsukluban siya ng langit at lupa nang biglang may sumabog sa dalampasigan. Maraming mamamayan ang nasawi sa pagsabog na dulot ng mga sandatang lulan ng sasakyang pandagat. Dali-daling kinuha ni Bulan ang kanyang asawa at dinala sa kanilang tahanan. Hiraya, huwag kang lalabas ng kwartong ito hanggat hindi kita kinukuha. Huwag kang mag-alala, paparating na ang mga kawal ni ama. Tumango naman si Hiraya. Hinalikan ni Bulan ang asawa at kaagad na umalis. Walang kamalay-malay ang ginang na ito na ang huling beses na makikita niyang buhay si Bulan. Dumagungdong ang malalakas na pangsabog sa dalampasigan. Kasabay ang mga sigaw ng nakikipaglabang mandirigma. Sumilip sa bintana si Hiraya. Nanlaki mga mata nito nang makita ang asawang tinamaan ng bala mula sa mga sandatang dayuhan. Tumilapon sa malayo si Bulan at halos hindi na ito makilala. Nagkandalasog-lasog ang katawan nito. Nakatitig sa kanya ang asawa habang unti-unting nalalagutan ang hininga. Napasigaw si Hiraya. Hindi ito makapaniwala sa nangyari kay Bulan. Akmang lalabas sana ito ng tahanan nang bigla siyang hawakan ni Mabulog. Sandali lang, Hiraya. Wala ka nang magagawa. Wala na si Bulan. Umalis na tayo dito. Wika ng Raha. Hindi ko po pwedeng iwanan ng katawan ng asawa ko, Kapunaan. Pakiusap. Kunin niyo po ang asawa ko. Wika ni Hiraya. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mabibigyan ng katarungan ng kamatayan ng asawa mo.
Tandaan mo, anak ko si Bulan, at hindi ko rin papalampasin ang ginawa ng mga dayuhang yan. Pero sa ngayon, kailangan niyong umalis dito ng aking apo. Biglang natigilan si Raya nang maalala ang kanilang anak. Nasaan yung anak ko? Nasaan si Amina? Nataranta si Mabulog nang malamang hindi kasama ni Raya ang anak. Sa gitna ng kaguluhan, nakarinig sila ng iyak ng isang bata. Inikot ng dalawa ang tingin sa paligid. Nakita nila si Amina na nakaupo sa buhangin, katabi ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Mabulog nang makita nito na nakaumang sa bata ang sandata ng mga dayuhan. Akmang tatakbo pa sana si Mabulog. Nahuli ito. Tumama na ang malaking bola ng bakal sa tabi ng bata. Sumabog ng napakalakas na naging dahilan ng tuluyang pagkasawi. Halos mabaliw si Raya nang makita ang wala ng buhay na anak. Hindi naman mapigilan ni Mabulog ang galit. Dali-dali itong sumakay sa bangka kasama ang ilan sa mahuhusay na mandirigma. Inakyat ang malaking sasakyang pandagat. Walang awa nilang pinagpapapatay ang lahat ng mga nakasakay doon. Nang masiguradong wala nang naiwan, sinunog nila ang lahat ng sandata kasama ang malaking barko ng mga dayuhang mananakop. Bagaman nagawa nilang malupig ang mga kalaban, wala ding nagawa si Mabulog. Hindi na nito maibabalik ang buhay ng kanyang apo at pinakamamahal na anak. Hindi rin nawala sa isipan ni Raya ang nangyari sa kanyang mag-ama. Ilang araw niya itong kinimkim hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ni Mabulog. Isang gabi habang tahimik na pinagluluksa ang lahat ng namayapa, nakarinig sila ng nakakatakot na sigaw mula sa loob ng gubat. Sa pag-aakalang may nanganganib na buhay, dali-dali naman itong pinuntahan ng mga mandirigma. Isa-isang nagsipagtakbuhan ang mga ito pabalik sa tahanan ng Raha. Takot na takot ang mga ito. Tila nakakita ng kung anong mabangis na hayop. Ang ilan sa mga mandirigma may malalaking kalmot sa likuran na naging sanhi ng kagad nilang pagkamatay. Nang malaman ito ni Mabulog, kinuha nito ang kampilan. Pinunta ng gubat kung saan nanggaling ang sigaw. Kasama ng Raha ang manggagaway na si Dahong Pandan at ang kanyang punong babaylan. Nagulat ang mga ito sa nakita. Kapunuan, sigurado ka bang kaya mo siyang patayin? Wika ni Dahong Pandan. Bakit hindi? Isa lang din siyang nilalang at hindi siya sasantuin ng talim ng kampilan ko. Tugon ni Mabulog. Akmang susugod na sana ito nang bigla siyang hawakan ng punong babaylan. Sandali lang, Raha. Pagmasdan mong mabuti kung sino ang nilalang na yan. Wika ni Uray Bahin. Naglalakad ang nilalang papunta sa kanila. Naging malinaw ang anyo nito. Ang itsura, mukhang tao pero may pakpak. Matalas ang mga kuko pati na rin ang pangil. Patuloy na naglakad ang nilalang papunta sa kanila. Walang tigil sa pag-angil. Nang matapat ito sa liwanag ng sulo, hindi makapaniwala si Mabulog dahil ito ay si Hiraya. Mahabaging bathala, anong nangyari sa iyo, Hiraya? Tanong ni Mabulog. Nanginginig ito sa galit. Hindi akalain ni Mabulog na ganito kabigat ang pasaning nakaatang sa kanyang balikat. Wala kang magagawa kung hindi patayin ang nilalang na yan. Kung gusto mong makalaya si Hiraya mula sa sumpa.
Wika ni Daong Pandan. Kaso nga lang alam din ni Mabulog na hindi niya magagawang saktan si Hiraya. Pinag-utusan ng punong babaylan ang mga mandirigmang asog na sugurin ang nilalang. Ngunit sa kabila ng kasanayan ng mga ito, wala rin silang nagawa. Maging ang mga kawal ng Raha ay walang nagawa sa nilalang. Papanoorin mo na lang bang maubos ang iyong nasasakupan, Mabulog? Isipin mo ang mga walang kamalay-malay mong mamamayan, ang mga mauulilang mga paslit. Marami ang magdurusa kung hindi mo papatayin ang nilalang na yan. Wika ni Uray Bahin. Gulong-gulo ang isipan ni Mabulog ng mga sandaling iyon. Kaya pikit mata nitong inangat ang kampilan at sinugod ang nilalang. Walang tigil nitong iwinasiwas ang sandata. Napasigaw ang nilalang sa mga natamong sugat. Narinig din ito ang pagsamo ni Hiraya. "Pakiusap, Amang Raha. Huwag mo nang patagalin ang pagdurusa ko." Matapos itong marinig, natigilan si Mabulog. Idinilat ang mga mata. Nakita nito ang mukha ni Hiraya. Nakaramdam ng awa ang Raha. "Patawad, Hiraya. Hindi kita kayang patayin. Umalis ka na habang nasa katinoan ka pa. Hindi ko kayang ibaon ang aking sandata sa katawan ng taong inaruga at itinuring kong anak." Wika ni Mabulog. Muling nawala sa sarili si Hiraya. Ibinuka ang pakpak, dahilan para tamaan ng Raha at tumilapon palayo. Kagad namang inalalayan ni Daong Pandan ng Raha. "Kailangan mong manindigan para sa nakararami, Raha. Ikaw ang pinuno ng banwang ito. Ngayon ka higit na kailangan ng iyong mga nasasakupan." Muling wika ni Daong Pandan. Muling tumayo si Mabulog at dinampot ang sandata. Sinugod ang nilalang. At para hindi makita ang pinsalang maidudulot, pinili nitong ipikit ang kanyang mga mata. Nagawa ni Mabulog na mapabagsak ang nilalang. Hindi na ito kumilos kaya tinigilan na ng Raha ang pag-atake. At para matiyak ang kamatayan, itinarak nito ang kanyang kampilan sa katawan ng nilalang. "Tapos na ang pagdurusa mo, Hiraya. Mamahinga ka na sa piling ng iyong asawa at anak." Wika ni Mabulog. Ipinag-utos sa mga kawal na ilibing ang katawan ni Hiraya. Kahit papano ay bigyan ito ng maayos na libing. Ngunit laking gulat nito dahil ilang araw lang ang nakalipas. Nakatanggap ng ulat ang Raha na may kung sinong humukay sa libingan ni Hiraya. At nang puntahan ni Mabulog, napagtanto niya na hindi ito hinukay. Bumangon mula sa pagkakalibing kung anuman ang nilalang na ibinaon sa hukay. Sa paglipas ng panahon, hindi naman sila nakaranas ng anumang panggagambala mula sa nilalang. Hanggang sa dumating ang mga dayuhang mananakop, may natanggap na ulat ang Raha na isang nilalang ang sumalakay sa kanila. Binigyan ito ng pangalan na Manturugo. Ang Ninuno.